Sa isang maliit na baryo, may isang lumang paaralan kung saan nagtuturo si Ginoo Srimad Babo. Siya ay isang matapat, matalino, at mayamang karanasan na guro. Halos 70 taong gulang na siya, ngunit patuloy pa rin niyang tinuturuan ang kanyang mga estudyante ng may parehong dedikasyon. Sa paaralang ito, may dalawang mag-aaral na kilala sa kanilang talento, sina Robbie at Sujan. Si Robbie ay masipag na estudyante. Ginugugol niya ang buong araw sa pagbabasa, pagsasaulo ng aklat, at paniniwala na ang pagsisikap at pagsusunog ng kilay ang tanging daan patungo sa tagumpay. Samantalang si Sujan ay may ibang pananaw. Alam niya na hindi sapat ang sipag lamang, kinakailangan ding gamitin ang tamang estratehiya at talino. Ngunit may malaking pagkakaiba sa kanila. Si Robbie ay mula sa isang pamilya na may sapat na kabuhayan, kaya ang tanging tungkulin niya ay mag-aral. Samantalang si Sujan ay anak ng isang mahirap na magsasaka. Maghapong nagtatrabaho si Sujan sa bukid kasama ang kanyang ama upang makatulong sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Isang gabi, pagod at gutom si Sujan matapos magtrabaho sa bukid. Ngunit sa halip na magpahinga, umupo siya sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera at binuksan ang kanyang mga aklat. Napatingin ang kanyang ama at nagsalita ng may galit. "Bakit mo pa inaatupag ang mga aklat na yan? Alam mo namang mahirap tayo. Wala kang mapapala sa pag-aaral." Pinipigilan ni Sujan ang kanyang luha. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Ama, gusto kong mag-aral. Mahirap tayo. Pero kung hindi ako mag-aaral, mananatili tayong mahirap." Napabuntong hinina ang kanyang ama. "Hindi mo naintindihan, Sujan. Ang edukasyon ay para lamang sa mayayaman. Paano ko mababayaran ang iyong pag-aaral?" Sa nanginginig na tinig sumagot si Sujan, "Hindi po ako nag-aaral para sa pera, ama. Alam kong kung magsisikap ako ngayon, magbabago ang buhay natin bukas." Nanatiling tahimik ang kanyang ama. Tinitigan lang niya ang matibay na paninindigan ng kanyang anak. Kinagabihan, hindi natulog si Sujan. Pinunasan niya ang kanyang luha at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Kaunti lamang ang kanyang oras, ngunit malaki ang kanyang pangarap. Isang araw, tinawag ni Ginoo Srimad Babo sina Robbie at Sujan. "Ito ang huling pagsubok ko para sa inyo," anya. Nakikinig silang mabuti habang ipinapaliwanag ng guro ang kanilang gawain. "Kailangan niyong akyatin ang bundok at kumuha ng isang natatanging bulaklak. Ang unang makabalik ay siyang magwawagi." Kinabukasan, agad na tumakbo si Robbie paakyat ng bundok. Pinagpawisan siya sa tindi ng init, napagod, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang umakyat sa matarik na daan, naniniwalang ang pagsusumikap ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Samantala, hindi nagmadali si Sujan. Sandali siyang huminto at nag-isip. Mayroon bang mas madaling paraan para makarating sa tuktok? Sa kanyang paghahanap, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. "Lolo, may mas madali po bang daan papunta sa tuktok ng bundok?" tanong ni Sujan. Ngumiti ang matanda. "May makitid na daan sa likod ng bundok. Kung dadaan ka roon, mas mapapadali ang pag-akyat mo." Sinunod ni Sujan ang payo ng matanda. Sa halip na magpagod, ginamit niya ang kanyang talino upang makarating sa tuktok ng mas mabilis. Samantala, patuloy pa rin si Robbie sa kanyang mahirap na pag-akyat. Halos hindi na siya makatayo sa sobrang pagod, ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas, narating din niya ang tuktok, ngunit laking gulat niya nang makita si Sujan na pababa na ng bundok, dala ang bulaklak. Hindi makapaniwala si Robbie. "Paano ito nangyari? Nagpakahirap ako, pero nauna pa rin siya." Pagdating nila sa harap ng guro, parehong may dalang bulaklak sina Robbie at Sujan. Ngumiti si Ginoo Srimad Babo at nagsabi, "Robbie, napakasipag mong magtrabaho. Pero hindi mo inisip kung may mas madaling paraan. Akala mo kapag mas nahirapan ka, mas magiging matagumpay ka. Ngunit hindi lang tungkol sa pagsisikap ang buhay, kundi pati sa tamang diskarte." Lumingon siya kay Sujan. "Sujan, ginamit mo ang iyong talino, pero tandaan mo, ang laging paghahanap ng madaling paraan ay hindi laging tama. Ang tunay na tagumpay ay nakukuha lamang kapag pinagsama ang sipag at talino." Napaluha si Robbie. "Naiintindihan ko na po, guro. Hindi sapat ang sipag lamang, kailangan din ng tamang estratehiya." Yumuko si Sujan. "Naiintindihan ko rin po. Hindi rin tama na laging piliin ang pinakamadaling daan. Walang tagumpay kung walang pagsisikap." Marahang inilagay ng guro ang kanyang mga kamay sa kanilang ulo. "Ang aral na ito ang magiging gabay niyo sa buhay.
Tandaan ninyo, ang tunay na tagumpay ay nasa tamang balanse ng sipag at talino. Ngunit alalahanin din, hindi kailanman magiging pangmatagalan ang tagumpay kung walang pagsisikap. Lumipas ang maraming taon. Naging isang tanyag na siyentipiko si Robbie. Natutunan niyang pagsamahin ang sipag at talino sa kanyang trabaho. Samantalang si Sujan ay naging isang matagumpay na negosyante. Hindi lamang niya ginamit ang kanyang talino, kundi nagsikap din upang marating ang kanyang pangarap. Minsan, nagbalik silang dalawa sa paaralan upang bisitahin ang kanilang mahal na guro. Matanda na si Ginoo Srimant Babu, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sabay nilang sinabi, "Guro, ang huling pagsubok ninyo ang nagturo sa amin ang sikreto ng tagumpay." Napaluha ang guro at sinabing, "Alam kong magiging matagumpay kayong dalawa. Dahil ang sikreto ng tagumpay ay simple lamang, ang perpektong balanse ng sipag at talino." Habang tinitingnan ang ngiti ng kanilang guro, napuno ng emosyon sina Robbie at Sujan. Ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa sipag at tiyaga, kundi pati na rin sa talino at tamang diskarte. Tulad ni Robbie, maaaring magpursigi tayo ng husto sa ating mga gawain, ngunit kung hindi natin gagamitin ang tamang estratehiya, mas mahaba at mas mahirap ang ating paglalakbay patungo sa tagumpay. Samantala, tulad ni Sujan, ang paggamit ng talino ay mahalaga, ngunit kung palaging hinahanap ang pinakamadaling daan ng walang pagsisikap, hindi magiging pangmatagalan ang tagumpay. Dapat nating matutunang pagsamahin ang sipag at talino upang makamit ang tunay na tagumpay sa buhay. Ang pagsisikap ay pundasyon ng tagumpay, ngunit ang tamang pagpaplano at diskarte ang siyang magpapabilis at magpapadali sa ating pag-abot sa ating mga pangarap. Hindi sapat ang isa lamang, dapat nating pagsamahin ang dalawang mahalagang sangkap na ito upang masigurong matibay at pangmatagalan ang ating tagumpay. Sa huli, ang buhay ay isang patuloy na pagsubok ng sipag at talino. Matutong magsikap ng buong puso, ngunit huwag kalimutang gumamit ng tamang diskarte sa bawat hakbang. Huwag matakot maghanap ng mas epektibong paraan, ngunit huwag ding iwasan ang hirap at pagsubok. Sa balanse ng sipag at talino, makakamit natin ang tunay na tagumpay na hindi lamang panandalian kundi panghabang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.